Hi Gemini! Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong monthly gabay tarot reading for May 16 to 31, 2024. Para po ito kay Gemini. Please be reminded, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Spirit's Guide, I need 3 cards po para kay Gemini. Ngayong May 16 to 31, 2024. Okay, Gemini. May nakita ko ditong prosperity. Wow! Ang ganda. Prosperity, cash flow. May parating pong malaking pera. Expected nyo to Gemini. May nakita kong transactions. Cash flow, prosperity, money. May nakita din ako ditong nag-outing. Beach outing. Wow, claim nyo yan, Gemini. Ang ganda naman. Tapos may bagong simula ha. Some of you nagkaroon ng new beginning. Pwedeng na-hired kayo na kahit walang experience, basta bagong simula to. Tapos may humihingi anong tawag dito? Humihingi ng attention. It might be this is your inner child, or literal na bata, na anak mo, apo, pamangkin, humihingi po siya ng time sa inyo. Alam niyo ba, kung mag-give time kayo sa energy na ito, magkakaroon ng balance sa inyong energy, magkakaroon ng magandang flow sa inyong energy, mas tuloy-tuloy yung pasok ng blessings sa inyong buhay. Yes. At may nakita ko dito na malaki ang influence ng lalaki. Na it might be you, it might be this is you, it might be this is your basta may lalaki dito na magbigay ng tulong sa inyo, happiness, peace of mind, or magbigay ng sakit ng ulo. Spirit's Guide, energy po ni Gemini ngayong May 16 to 31, 2024. I think dalawa to. Yun. Okay. Gemini, bagong simula. Diba? Sabi ko sa inyo kanina na may nakita ko new beginning. Bagong simula. New cycle. Hindi kayo takot sa sa challenges. Hindi kayo takot sa bagong simula kasi may dala-dala kayong experience at nakakonect kayo sa inyong intuition. Kasi yung si intuition, yan yung magsasabi sa inyo kung nasa maling path ka, nasa tamang path ka, kung ano yung susunod na hakbang. So, I advise na mag-connect kayo sa inyong intuition. Okay? And this is freedom also. Anticipation, curiosity, new journey. And the clarification of is here. So take it, this is a leap of faith. Hindi ka takot sa obstacles, sa challenges. You know you are on the right path.
Kumbaga, bahala na si Batman. Pero nakikinig kasi yung intuition, nakikita ko talaga. Mag-ingat lang po kayo, huwag kayong magpadalos-dalos sa pagpasya. Kailangan kayo nagkaroon ng konkretong plano. And ang pinaka-importante sa lahat, listen to your intuition. Spread your wings and fly. So take a leap of faith and trust the support of the universe. You are divinely guided. Huwag kang matakot. Instead, i-acknowledge mo ang mga lessons na na-encounter mo. This will lead you to new opportunities po. They are part of your personal and spiritual evolution. You should take a risk and try something new. Try to step out sa inyong comfort zone para andyan po sa labas yung success sa comfort zone nyo po. Baliktad. Pasensya na po. Move out sa comfort zone nyo kasi sa labas, andyan po yung success. Yun. Sabi ko, baliktad. Pasensya na po. Okay, ano pa? May nakita ko dito na pressured kayo. Huwag kayong ma-pressure. Yes, ma-pressured ka kasi bagong simula, right? Pero dahan-dahan lang, relax lang. Nakita ko dito, exhausted ka eh. It might be excited ka. Tapos may nakita ko dito na bibigatan kayo sa inyong nararamdaman or responsibilidad na dala-dala nyo. So this is only temporary, just keep on going. Just keep on going lang po. Tapos huwag kayong mag-say yes kung hindi akma sa inyong schedule para hindi kayo makaranas ng burnout sa sobrang dami ng gawain. Okay, ano pa? Tapos huwag kayong mag-give up. Yung kilala ko kay Gemini magsasalita yan, give up na ko, pero hindi yan. Hindi yan matutuloy. Kasi gusto nyo maging perfect yung moment. Gusto nyo maging perfect yung situation at matapos yung mga ginagawa nyo. Nasabi nyo lang to kasi pagod kayo sa kakaisip or pagod kayo sa trabaho. Sabi po ng card ito, wag nyo po daw i-pressure yung sarili nyo. Kasi nakikita ko naman yung tagumpay dito Kaya dahan-dahan lang po. Nakita ko dito yung pagiging perfectionist nyo. Kaya nabe-burn out kayo. So, huwag kayo mag-say yes kung hindi naman akma sa inyo schedule para hindi kayo mabigitan. At huwag nyo kalimutan na hindi po masamang humingi ng tulong. Baka kailangan ng tulong dyan. Tapos huwag kayong magpa-apekto sa intriga. Mag-ingat po kayo sa taong maluloko kasi andito po siya. It might be this person, yung sabi ko kanina sa inyo. Spirits guide, blessings po ni Gemini ngayong May 16 to 31, 2024. And this is the clarification of this first card. Opo. Okay, kunin natin to. May nakita akong blockages dito. Kailangan yung ma-overcome itong nabibigatan, right? Nabibigatan kayo sa sobrang dami ng trabaho, sa sobrang daming iniisip. Get out of your head and explore the world. Huwag kayong matakot, be confident kasi bagong simula to kailangan ng confidence at tapang niyan. Okay? Para makapasok yung blessings po. And connect kayo sa inyong intuition kasi nakita ko dito na some of you naka-block po yung intuition. May nakita ko dito ang dalawang card na po nagsabi dito na may nakita kong tao na manuloko. Siya yung nagbigay ng blockages para hindi mo ma-receive, para magkaroon ng delay yung pagpasok ng blessings na para sa inyo. Isa siya sa dahilan na nagkaroon ng blockages. Kung anong gawin mo, huwag kayong magalit sa kanya. Anong gawin nyo? Meditate. Connect kayo sa inyong intuition. Kung nanood kayo sa daily natin, nasabi ko na doon kung paano mag-connect sa intuition. Okay? Tapos, okay. So, mag-ingat kayo ha, kasi dalawang card na po nagsabi dito na may manluloko.
May manloloko. Pwede din masakit to siya magsalita na siya ang dahilan na nagkaroon ng blockages, na napanghinaan ka ng loob. So, wag niyong hayaan kasi hindi niyo deserve na maging malungkot, na masaktan ng ganito. O, wag niyong hayaan. Kasi, kung hayaan niyo yung blockages na iyan, na hindi niyo i-embrace, hindi niyo isusuko, hindi niyo i-let go, hindi makapasok yung blessings na para sa inyo. May sabi dito na hindi kayo ready sa inyong mga plano. Natatakot ka pa. Nabibigatan kang gumawa ng desisyon. Kaya ang sabi ko sa inyo, this card asks you to calm and balance. Okay? And makatulong tong inner child nyo. Take time to your inner child sa mga bata para mabalanse ang inyong energy. Para dumating na tong blessings, para makapasok na po. Kasi nagkaroon ng blockages eh. Okay? Pero itong parating sa inyo is malaking pera ha. Expected nyo to. Yes. Ano pa? Nako, nagkaroon ng blockages din kasi sobrang babad sa trabaho. Nagkaroon din ng overthinking and overanalyzing. Wala kayong tulog. Walang pahinga. Ayaw mo rin magpahinga. Wala kang tulog. Ayaw mo rin matulog. Hindi ka kampante. Nagtatago instead of facing the reality. Hinahayaan mo ang tao na saktan ka. Andito pa rin siya. 3 card na po nagsabi. So, wag niyo hayaan ha. Kasi kung ma-overcome mo itong pangyayaring ito, itong blockages na ito, makawala kayo dyan, marireceive nyo yung blessings na para sa inyo. Kailangan yung ng pahinga. Nasabi dito. Pahinga po kayo kasi busy kayo dito eh. Diba? So, ilang cards na po nagsabi dito, kailangan nyo magpahinga. Kasi kung magpahinga kayo, ito ay magbibigay ng increased productivity and a healthier mental state. Kung nag-overthink kayo, then it's time na makawala na kayo dyan. Kasi, paano ba malaman nag-overthink kayo? Notice mo, yung paulit-ulit na pangyayari na walang solusyon, walang nabigay na solusyon, that is a sign na nag-overthink ka. You have to stop this overthinking. Focus kayo sa problem solving. Challenge your thoughts and schedule nyo yung pahinga nyo, time for reflection, and learn mindfulness skills. Kung nahirapan kayo sa paggawa ng solusyon, then change the channel. Train your brain. Kasi kung mag-overthink kayo, mag-overanalyze kayo, wala kayong masisimulan dyan. Walang new beginning. Na-stuck kayo. So, the more you overthink, the less you do. Get out of your head and explore the world. Thinking is good. Overthinking is too much. Hindi yan pwede. Maraming pa kayong gagawin, Overthinking steals your life. That is a self-distraction. It can destroy opportunities for happiness. Yung overthink na iyan. Okay? So, ang sagot dito, pahinga. Kasi sobrang busy nyo dito. Pahinga. Oo. Kasi, 3 card na nagsabi dito na kailangan talaga ng pahinga kasi naguguluhan ka na, pagod ka na, nagkaroon na ng self-pity, ganon. Spirits Guide, challenges po na ma-overcome ni Gemini ngayong May 16 to 31, 2024. Okay, ano yung challenge, Gemini? Kasi masipag to si Gemini eh.
Basta may gagawin yan, tapos nakasimula na kayo. Gusto nyo tapusin. Oo. Okay. Wala namang masama dyan. Basta pag too much na, masama na. Nagkaroon ng delay. Okay, may sabi ang card niyo po dito. Gemini, may dumating na opportunity na hindi mo napansin, hindi mo ito nakita dahil you are trying too hard or nasa wrong direction ka. Kaya nga importante talaga na mag-connect kayo sa inyong intuition. The universe asking you to loosen grip and relax. Oh, see? 4 na card na nagsabi dito. Na mag-relax, kalma, pahinga, mag-reconnect kayo at mag-ask ng divine assistance. Nagkaroon ng delay po. May hinihintay kayo, nagkaroon ng delay. Tapos, ingatan nyo po daw yung kaperahan nyo. Kasi may nakita kong loss of money dito. Baka, ninakaw ng taong manuloko. Kasi tatlong card na nagsabi dito. Hindi, 4. Kasi lumabas din dito. So, 4 na card na ha, nagsabi dito. Mag-ingat kayo sa taong manuloko. Okay? Mag-ingat kayo sa taong manloloko. Tapos, ingatan ang kaperahan. Pwedeng loss of money ito na wala. Ninakaw. Pwede din na gasta. Oh. Kung gagasta kayo, isipin nyo. Oo, i-check nyo kung balanse pa rin yung pera nyo kung maggasta kayo. Okay? So, pay attention ha. Kasi loss of money, mahirap niyan. Kasi grabe yung hard work mo dito. Oh. Masipag ka, tapos mawala lang. Baka may offer dyan na yung maluloko. Tapos, kunin niya. Diba? So, mag-ingat yung sayang yung sipag. Okay? Nagkaroon ng delay. Kung nagkaroon ng delay sa hinihintay nyo, then make yourself busy. Intindihin nyo. And kailangan yung may ma-realize dito. Kasi ang sabi dito na may nakaligtaan daw kayo. So, importante talaga mag-connect kayo sa intuition. So, i-discuss ko na. Paano mag-connect sa inyong intuition? Meditate muna. Kung naguguluhan na kayo, meditate muna. Pwede din sa kwarto, mag-meditate kayo. Pwede din na mag-grounding kayo, magpaa. Sa bakuran lang sa labas ng bahay. Kung pwede ha, magpaa. Kasi si Earth yung magbigay sa inyo ng balanse sa inyong energy. Tapos, appreciate life through your breathing. Inhale, exhale. Pakinggan mo yung mga huni ng ibon, ng ingay ng mga hayop, mga puno, dahon. Tingin kayo sa mga green leafy, sa mga puno dyan. Oo, magiging kalma kayo niyan eh. Tapos appreciate life through your breathing. Inhale, exhale. Tapos, kung pwede, maaga yung walang ingay ng tao, radyo, TV, sasakyan. Kung pwede po. Pwede naman sa loob ng bahay. Meditate kayo. Pwede din na mag-long walk kayo. Pwede din na kung nasa beach kayo kasi may nakita akong body of water dito. Yung mag-isa lang kayo, magtingin kayo sa mga dagat. I-appreciate mo yung mga movement ng nature. Ganun. Just meditate kayo and leave one question. Kung may sasagot yan, yung intuition nyo. Pwede din sa mga craft, kung mahilig kayo sa craft, kung mahilig kayo mag-paint. Kung tuloy-tuloy yan without plano, that is your intuition. Pwede din kung mahilig kayo sa diary or journal, leave one question. Kung tuloy-tuloy na yan, nasa next page na kayo, that is your intuition. Okay? So, nasabi ko na. Kasi kailangan na 5 card nang nasabi dito. Kailangan nyo makinig, listen to your intuition. Kung nabibigatan kayo, then surrender. Surrender nyo kay God and hingi kayo ng divine assistance. Na-burnout kayo. Ilang beses na lumabas dito, hanggang dito. Nag-overwork po kayo. Yung may nasabi kayo na gusto kong mag-resign, ganun-ganun. Or iwan yung negosyo, nasabi nyo lang yan kasi pagod kayo. Yung nawalan kayo ng gana, ganun.
Pagod kayo. Kailangan ng pahinga dito. Okay? Para maging productive kayo sa susunod. So, that is your reading po, Gemini, for this month, May 16 to 31, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.